Hello mga paps, ako nga pala si Paps Jan Vlogs. At ngayong araw ay may pupuntahan tayong napakagandang lugar. Dahil nga Sabado ngayon mga paps ay naisip ko na parang napakasarap mag-picnic ngayon. Kaya naman maaga na rin akong gumaya kahit tanghali na. Dahil nga malapit lang naman yung lugar na ating pupuntahan ay hindi na rin ako nagsapatos. Bukod din sa malapit mga paps ay medyo matubig din pala dun sa lugar na ating pupuntahan. At ngayong araw mga paps ay makakasama natin ng ating OBR. At dahil nga tumatanghali na ay agad ako nagpunta ng barangay Duungan. Ito nga pala yung barangay na matagal ko nang binabalik-balikan. Dahil na rin sa ating simbahan. Sobrang bait din nga ng nanay ng ating OBR at binigyan pa tayo ng maraming isda. Pagkagaling natin ng barangay Duungan ay dumaan tayo dito sa Dani upang bilhin ng ating mga kailangan sa ating picnic ngayong araw. Ang plano nga pala namin sana ay magluluto kami doon. Kaya lang mga paps, pag-check natin doon sa ating portable burner ay sira na pala ito. Kaya ang babaonin natin ngayon ay puro ready to eat na lang. Chichirya nga ni. At grabe din pala tong OBR ko mga paps. Ang ganda. Thank you, Lord! Kasama din nga pala natin mga paps ang kanyang pamangkin. Siya ay nagngangalang Asi. Medyo na-enjoy na nga din namin pala mga paps ang pamimili dito. Salamat na lang talaga din sa ating Panginoon at medyo maganda din yung panahon ngayon. Ito yung tinatawag mga paps na basta hindi nakaplano natutuloy. Kayo mga paps, ilang beses na kayo nagplano pero hindi natuloy. Ito nga lang pala yung ating babaunin mga paps, mukhang okay na rin ito. Sayang nga lang mga paps dahil nasira yung ating stove. Parang mas masarap kasi nagluluto with nature. Yung tipong naaamoy mo yung aroma ng niluluto mo. Tapos syempre magugutom ka. Pagkatapos mo naman kumain at mabusog, sabay tulog. Grabe, ang sarap ng buhay kung ganun mga paps. Sa pagkakataong ito naman mga paps ay nilalagay ko na sa ating box yung ating mga pinamili. Nangangarap din nga pala tayo na bandaman na rin ay makabili na rin tayo ng saddle box para mas marami ang mailagay and always ready to come. The longest bridge, Villa Cerveza nga pala ang ating target ngayon mga paps. Mula sa bayan ng Victoria ay babiyahe tayo ng 30 to 40 minutes. Ito nga pala ang ating pupuntahan ay ang ginagawang daan mula Victoria hanggang sa bayan Occidental Mindoro. Napakatagal na rin nga palang ginagawa mga paps yung kalsada na yon pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito natatapos. At sa pagkakataong ito mga paps ay dumaan naman tayo ng farm upang dalhin yung ibinigay sa atin na isda. Ibibigay natin ito mga paps sa ating mga magulang. At dahil ito ay biyaya, kailangan nating bigyan ng ating mga magulang. Pwede nating ipakita ang ating pagmamahal sa ating mga magulang kahit sa ganito kasimpleng bagay. At giliw na giliw din nga pala itong si Asi sa paglalaro ng mga tuta dito. Ang cute kasi nila mga paps, parang ako lang. Ala, showman. Pero totoo mga paps, nakakawala din talaga ng pagod yung ganito kakakute na alaga. Idagdag mo pa itong mga namumuting pato mga paps. So ayun nga pala mga paps, sa mga gusto din bumili ng pato, bibe, manok o anumang alagang hayo, pwede dito sa amin. I-message mo lang yan mga paps o kaya ay pumunta ka dito sa Don Magno Farm. Huwag kang mag-alala mga paps, ipapatali ko yung aso kapag pupunta ka. Hindi na rin nga kami nagtagal dito mga paps dahil medyo malayo pa rin yung aming pupuntahan. Hindi ko din nga magets mga paps dahil lately before ay parang nahilig ako sa mga ganitong setup. Parang ang sarap mag-camping, magmotor, mag-picnic, kumain, tapos lumambing. Hindi naman sa pag-ano mga paps pero parang ang sarap na lang sulitin ng buhay. Sabi nga dun sa isang kataga mga paps, live your life to the fullest. Pero lagi mo tatandaan mga paps, kahit ilang beses mong hanapin yung kaligayahan, kung wala ka naman Diyos, palagi pa rin itong magulo. Dahil ang ating Panginoong Hesus ang prinsipe ng kapayapaan. Siya, sige mga paps, diretso na tayo sa ating adventure. Pagdating ko nga dito sa may tulay na bakal ay napansin ko na parang uulan na. Mahirap din nga mga paps na maabutan tayo ng ulan dahil meron tayong kasamang bata. Kaya kasabay ng pagdadrive mga paps ang aking panalangin. Medyo nanibago at nalungkot lang din ako pagdating ko dito sa may Minso dahil wala na yung manalaking puno na nakikita ko dito dati. Dahil nga siguro mga paps lumapad yung kalsada kaya pinutol na yung mga puno dito. And shoutout din nga pala sa mga estudyante ng Mindoro State University main campus. Sa pagkakataong ito mga paps ay nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon dahil pagdaan natin dito ay wala na yung ulan. At napakalamig na nga rin pala dito mga paps. Talagang kapag nandito ka mga paps ay kinakailangan mo magsuot ng jacket. Siguro kung taga dito ako mga paps ay laging tanghali yung gising ko. Ang sarap ng ganitong klima. At yun nga mga paps, may madadaanan din pala tayo mga ganitong uri ng kalsada. Pero sa totoo lang mga paps, ganito talaga yung mga kalsada na gustong gusto ko. Yung tipong talaga matcha-challenge yung driving skill mo. Ay pak, ang ganda ng OBR ko mga paps. Sa pagkakataong ito ay panalong panalo si Paps. Yuhu! Grabe din talaga mga paps, itong tulay na ito parang bridge to heaven. Yung tipong kapag pinuntahan mo yung dulo parang maaabot mo na yung ulap. At sa pagkakataong ito mga paps ay gusto ko lang din makita kung hanggang saan na ba itong nagagawang kalsada. At dahil tapos na nga ito mga paps, ito na nga the longest bridge not just in Oriental Mindoro but in whole Mimaropa. Sa paglibot ko ng buong Mimaropa mga paps ay ito na nga yung nakita ko na pinakamahabang tulay. Tingnan nyo naman mga paps, kanina pa tayo nagmamaneho pero hindi pa rin natin naaabot yung dulo. Kailangan ko na din i-fast forward dahil 32 gig lang yung memory ko. At sa pagkakataong ito naman mga paps ay nakita natin na hanggang dito pa lamang yung ginagawang kalsada na magkokonekta sa Sablayan at Victoria. Kapag nandito ka sa view na ito mga paps ay mapapakanta ka talaga ng "Wag muna tayong umuwi." Napakanta pa nga kaya naman kalakas ng loob. Ala siya rin na mga paps, walang halong biro at walang halong pambobola. Kita yung mag-rides na din eh. Sabi ko nga sa Uber ko mga paps ay pupunta na kami dun sa baba para doon na kami magtayo ng lamesa. Bukod sa makikita nyo kagandahan ng aking OBR ay makikita nyo
driver na excited na siyang pumunta dun sa baba para magtayo kami ng lamesa. Pero teka muna mga paps. Sa ganda ng amin nakikita at natatanaw ay napili namin tumigil ulit saglit. Noon namin ang bawat minuto at bawat malamig na dampi ng hangin sa aming mga mukha. Sa totoo lang mga paps ay pwede na rin naman sana kami magtayo dito ng lamesa dahil wala namang mga dumadaan dito. Bukod sa wala naman dumadaan dito mga paps ay naisip ko rin na hindi rin talaga magandang tingnan na dito kami magtatayo ng lamesa, kaya naisip ko na doon na lamang kami sa baba magpwesto. Pangatlo mga paps ay wala rin tayong dalang tent, kaya kung uulan ay safe tayo doon sa baba sa ilalim ng tulay. Kakanta na lang ako paps mamaya. May pogi sa ilalim ng tulay. Walay. Huwag nang uulit paps. At sa pagkakataong ito mga paps ay nakahanap na nga tayo ng magandang spot para sa ating lamesa. At hindi ko na pinatagal ang oras mga paps at i-assemblin ko na itong ating dalang lamesa. Nagpapasalamat nga pala tayo ng sobra-sobra sa ating kumpare at kumare na si Paring Ed at si Maring Rosalie. Sila kasi mga paps yung walang alinlangan na nagpahiram agad sa atin ng lamesa. Sila nga pala mga paps ay kasama nating vlogger dito sa bayan ng Victoria. Malamang sa malamang mga paps ay nakita mo na rin sila. Ang Facebook nga pala nila mga paps ay Oh My Family TV. Abang-abang lang din kayo mga paps kasi baka maya-maya ay kasama na rin natin sila mag-camping o mag-picnic. Kasi nga minsan mga paps mas madami, mas masaya. Ikaw mga paps, naranasan mo na rin ba mag-picnic o mag-camping? Share mo naman yung idea mo dyan sa comment section. Baka sakali may mga suggestion and tips ka na maibibigay sa akin. At dahil sa sitwasyong ito mga paps ay nagsisimula pa lamang talaga ako. Yung camping table ko nga mga paps ay hiniram ko lamang, wala pa rin tayong sariling mga upuan. Kaya naman mga paps, hindi tayo titigil hangga't natin naaabot yung mga bagay na ating ipinapanalangin sa ating Panginoon. By the way mga paps, napakaganda rin nga pala nitong akin na piling spot dahil ito ay nakatapat sa ilog at nakatapat sa bundok. Yung tipong makakaramdam ka talaga ng tunay na pahinga with nature. Kaya kung nai-stress ka na sa buhay mo mga paps, eto na yung sign. Dahil hindi mo rin naman kinakailangang maging mayaman para maranasan mo yung mga ganitong bagay. Kagaya na ginagawa ko mga paps, kapag wala ako ng isang gamit, nihiram ko na lang. Pero siyempre kasama nun yung pag-iingat. Doon naman tayo plus 20 sa langit mga paps dahil magaling tayong mag-iingat. Kaya nga yung OB act natin hindi na umagwat. Yun din daw kasi ang matagal niya ng pinapangarap. Sa mga paps, baka hindi ka na maniwala sa akin sinasabi, balik tayo din. Pagkatapos kong ma-assemble ang ating lamesa mga paps, ay inilagay ko na yung mga binili natin pagkain kanina sa dali. Sobrang nanghihinayang lang din talaga ako mga paps dahil sa pagkakataong ito hindi natin mararanasang magluto. Hindi ko lang din talaga maintindihan mga paps. Pero sa akin sadyang pakiramdam ay mas masarap ang magluto sa mga ganitong setup. Kapag nasa bahay ka kasi para kompleto lahat ng kagamitan. At kung ikaw ay nasa bahay mga paps, ikaw naman yung umaawit habang nagluluto. At dahil nasa ilog ako mga paps, pakinggan nyo yung awit ng ilog para sa akin. O di ba mga paps, ang sarap sa tainga. Bonus pa itong napakaganda kong kasama. Ang sarap lang din talaga maging stress reliever ng ganitong mga bagay mga paps. Sa mga ganitong pagkakataon mga paps ay hindi naman natin kinakalimutan yung ating mga problema. Dahil sa ganitong pagkakataon mga paps ay ito yung tamang panahon upang ikaw ay makapag-isip ng dahil mabuti. Minsan mga paps kapag iniisip natin yung ating mga problema, papapagod lamang tayo. At tunay nga mga paps, yung ganitong mga bagay ay nakakawala ng stress. Just something like it will refresh your mind. At kung papansinin din natin yung mga nasa paligid natin mga paps, napakarami nagpapakamatay ng dahil sa stress. Dahil sa totoo lang mga paps, ang tao ay napakahina ng puso. Kaya nga mga paps, yung ganitong nature trip ang magbibigay sa atin ng magandang kaisipan. Idagdag mo pa mga paps yung makakasama mo na meron din positibong kaisipan. Sabi nga sa Biblia mga paps, 2 is better than 1. Minsan kasi mga paps, may mga bagay na akala natin napakahirap gawin. At may mga bagay na akala natin hindi natin kayang gawin. Kaya nga napakahalaga din mga paps yung taong mag-i-encourage sa'yo na magpatuloy ka. At wag na wag natin kakalimutan mga paps na ang ating Panginoon Diyos ay nakikinig lagi sa ating mga panalangin. Totoo nga yung sinasabi mga paps sa isang kataga na panalangin lang yung libre pero may sukli. Siya mga paps, alam ko ang ating kwentuhan ay napakasarap na. Kaya sa mga pagkakataong ito mga paps ay gusto kitang pasalamatan ng bonggang-bongga. Baka naman pwede mong i-comment ang iyong pangalan at kung ikaw ay taga saan para sa susunod na video ay may shoutout naman kita. Maraming salamat paps. Dahil sa inyo mga paps ay ginaganahan ulit akong magpatuloy. Sa pagkakataong ito mga paps ay medyo dumidilim na kaya lumipat kami ng pwesto. Paglipat nga namin dito ay meron kami nakitang aso. At paglipat nga namin dito mga paps ay napansin ko na unti-unti na talaga dumidilim kaya unti-unti ko na ding nilikom ang ating mga gamit. Napakahirap din nga talaga mga paps na maabutan tayo ng ulan dahil meron tayong kasamang bata. Tingin ko naman mga paps kahit papaano ay napasaya ko ang aking OBR at ang aking sarili. Kaya sa susunod mga paps ay hindi na rin tayo magsasama ng bata dahil talagang delikado din naman. Saka sa susunod mga paps ay naisip ko na parang mas maganda rin talaga yung overnight camping. Yun nga lang mga paps kapag ganong
Barnett ay hindi natin pwedeng isama si OBR. I mean mga paps, hindi pa pwede sa ngayon. Pero ganun pa man mga paps, susubukan pa rin natin ito dahil sa tingin ko ay masusubok ang tapang ko kapag mag-isa na lang ako sa gubat o kaya sa tabing dagat. Kasalanan din talaga itong mga paps ni Red Motovlog. Kasi sobrang na-enjoy ako dun sa mga pinapanood ko mga camping na kanyang ginagawa sa iba't ibang lugar. At take note mga paps, mag-isa lang siya nun. Ang isa pa nakakatuwa dun mga paps, pero supportive din talaga yung kanyang asawa sa kanyang mga pinagagagawa. At sa pagkakataong ito mga paps, yes, oo, pinaparinig ko yun sa aking OBR. Ay, ganda yarn. Pasensya mga paps, na-mind ko na. At sa pagkakataong ito mga paps, ay muli ako nagpapasalamat sa iyo dahil kahit nakaabot ng 10 minuto ang ating video ay tinapos mo pa din. And mga paps, bago matapos itong ating video, gusto ko lang sabihin sa iyo na mahal ka ng ating Panginoong Hesus. Dahil sobrang mahal kanya mga paps, sa ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang bigyan ka ng buhay na walang hanggan. John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. See you sa next video mga paps. Bye bye, love you.